My friend, magugulat ka dito kasi may 2,000 plus verses ang Bible tungkol sa pera. Mas marami pa kaysa about heaven at hell combined. Pero bakit halos never natin narinig to sa simbahan? Kaya pag-usapan natin ang 10 secrets sa Bible na mag-i-improve ng financial life mo. Kapag sineryoso mo, pwede talagang baguhin ang buhay mo. Starting today. At yung secret number 7, kapag ginawa mo yun, magbabago ang buhay ng buong pamilya mo. Hindi lang ngayon, hanggang next generation. Kaya please, huwag kang aalis. This might be the most important video na mapapanood mo this year. Real talk muna tayo. Marami sa atin ang takot sa pera. Yung iba galit pa kasi feeling nila niloloko lang sila ng sistema. Yung iba naman sinisisi ang gobyerno. Trabaho, sweldo, inflation. And honestly, naiintindihan kita. Pero guess what? Hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan sa dilim pagdating sa pera. Nasa Bible na mismo ang blueprint ng financial freedom. Naghihintay lang na buksan natin. OFW ka ba? Empleyado? Minimum wage? Single parent? Stress sa budget? Okay lang. Hindi mo kailangan ng perfect job or perfect sweldo. Ang kailangan mo lang ay wisdom, disiplina at isang Kuya Ben na mag-i-explain sa'yo na madaling sundan at hindi boring. Secret number 1, ang 20% rule ni Joseph. Hindi ito TikTok hack. Ancient wisdom to, straight from Genesis 41. Si Joseph, nagtabi ng 20% for 7 straight years. Walang day off, walang next month na lang. At nang dumating ang famine, habang lahat nagkakagulo, hindi lang sila nakaligtas, nakaangat pa sila. Fast forward sa modern times, si Carlo, OFW sa Saudi, sweldo 50,000 pesos per month. Dati, padala dito, gastos doon. Pag-uwi sa Pilipinas, ubusan, walang naipon, walang napundar. Pero nung in-apply niya ang rule ni Joseph, nagtabi ng 20%, which is 10,000 pesos per month at nilagay sa MP2. Consistent. Hindi perfect, pero tuloy-tuloy. After 5 years, meron na siyang 697,000 pesos in total. 500,000 na hindi niya namamalayan. Galing sa disiplina at pagtabi buwan-buwan. At sabi nga sa Proverbs 21:20, the wise store up choice food and olive oil. Ang matalino, marunong magtabi habang maaga. Ikaw, nagtatabi ka ba kahit 20% this month? Kung hindi kaya, kahit 10% muna. Ang mahalaga, magsimula ka ngayon. Secret number 2, si Jesus, walang bahay, walang lupa, walang kotse. Isipin mo to, sa Matthew 8:20, sabi, the Son of Man has no place to lay his head. Si Jesus mismo, walang sariling bahay. Pero teka, hindi ibig sabihin magpaka-homeless ka rin. Iba ang mission niya, to save the world. Ikaw, may pamilya kang inaabot, may future kang binubuo. Different calling, same principle. Ano yun? Live below your means at invest ang sobra. Before ka bumili ng kahit ano, tanungin mo ang sarili mo, need ko ba to o want lang? Magbibigay ba to ng ROI sa akin? May mas mura bang version nito na same lang ang features? Ito ang example. iPhone 15 Pro Max, 75,990. iPhone 13, 35,990 pesos. Difference, 40,000 pesos. Now imagine this. May natira kang 40k. Ginamit mo yung 40,000 to start a small business. Option A, siomai or food cart starter. 40k capital, pwedeng kumita ng 3,000 to 5,000 pesos per week. In a year, 150k to 250k ang potential nakita mo. Option B, online selling, Shopee or Lazada. 40k inventory at ads. Regular seller earns 5,000 to 12,000 pesos per month in profit. In a year, 60k to 144k in potential income. Option C, home service business. 40k for equipment, tulad ng cleaning, laundry, hair services. 1,000 to 3,500 per day income, depende sa bookings. Isang want lang ang binatawan mo, pero ang kapalit, isang sideline na pwedeng maging second income ng pamilya mo. Yan ang tunay na kapangyarihan ng content, man. Hindi ka nagtitipid para maghirap.
Nagpapaluwag ka para umasenso. Secret number 3, ang utang. Modern day slavery. Ito hindi opinion. Bible mismo nagsabi. Sa Proverbs 22:7, the borrower is slave to the lender. Clear na clear, walang paliwanag. Utang is equal to pagkalipin. Kwento na Maria, OFW, breadwinner, mabait, mapagbigay. Pero may isang mali na na-realize niya. Ang kanyang credit card balance, 150,000 pesos. Ang kanyang minimum payment, 3,000 pesos per month. Interest, 3 to 5% per month. At alam mo kung gaano katagal bago matapos kung minimum lang ang binabayaran mo every month? 15 years. At ang total na babayaran niya, 540,000 pesos. Isang utang lang, naging 3 beses na ang halaga. Yan ang literal na modern day slavery. Makinig ka ng mabuti. Kung may utang ka ngayon, hindi ka masama. Hindi mo kasalanan kung nagkasakit ka, napilitang umutang para sa tuition o may family emergency na hindi mo kontrolado. Life happens. Ang mahalaga, ngayon alam mo na. At ngayon, ready ka nang kumawala. Ito ang plan. Simple steps to be debt-free. Number 1, stop using the cards. Cut the cycle. Number 2, snowball method. Bayaran mo ang pinakamaliit na utang mo para makita mo agad ang progress. Motivation grows, confidence grows. Number 3, extra income at idiretsong pambayad ng utang. Sweldo sa sideline, overtime, freelancing. Ipambayad mo sa utang hanggang matapos. Tapos kapag debt-free ka na, huwag mo ibalik sa old lifestyle na pangungutang. Yung 3,000 pesos per month na dating napupunta sa interest, ilagay mo sa MP2 at after 10 years, pwedeng maging over 500,000 pesos yan. 500,000 na hindi napunta sa bank charges, pero napunta para sa future mo. Tandaan mo to, freedom is greater than lifestyle. Laging mas mahalaga ang kalayaan kaysa luho. Secret number 4, excellence brings promotion. Ito ang hindi alam ng marami. Hindi lahat ng blessings galing sa swerte. Madalas, galing sa excellence. Sabi sa Colossians 3:23, work as if you're working for the Lord. Ibig sabihin, kahit sino pang boss mo, kahit toxic pa minsan, gawin mo pa rin ng may integrity. Ito ang kwento ni Ramon, security guard, 15,000 pesos per month ang sahod. Tahimik, hindi nagre-reklamo, pero palaging maaga, never absent. At kahit break time niya, nag-aaral ng computer basics. Word, Excel, email. After 2 years, napansin ng management. Ramon, gusto mong mag-admin work? Nakakuha siya ng promotion from 15,000 pesos to 25,000 pesos per month. Extra 10K per month. Alam mo ang ginawa niya? Hindi niya ginastos. Diretso niyang ininvest sa MP2. After 5 years, 697,000 ang naipon niya. Halos 700K galing lang sa excellence plus consistency. At sabi nga sa Proverbs 22:29, the skilled will serve before kings. Meaning, ang masipag at magaling, aangat kahit saan mo ilagay. Sa mundo ng trabaho, ang excellence, yan ang promotion letter mo. Hindi mo kailangan ng padrino, kailangan mo lang ng disiplina at puso. Secret number 5, diversify. Huwag all in. Ito ang pinakamalaking kasalanan sa investing. All-in mindset. At hindi Bible approved yan. Sabi sa Ecclesiastes 11:12, invest in 7 ventures. Yes, 8, because you do not know what disaster may come. Spread your money. Huwag mo ilagay sa iisang basket. Example, si Ana may 100,000 pesos sa savings. Here's the wrong move. Inilagay lahat sa crypto. High risk, volatile, hype-driven. Isang gabi lang, pwedeng maging 0. Pero ito ang right move. 40% sa MP2, 30% sa index fund, 20% sa emergency fund. Liquid, ready for crisis, zero stress pag may emergency. At 10% sa skills para sa courses, training, certification. Ang ROI, promotion, career job, which is priceless. I-compare sa all-in sa crypto. Pwede kang maging milyonaryo o pwede ring isang umaga, wala na. Parang ex mong biglang naglahong parang bula. Diversify para hindi ka mabuhay sa kaba. Yan ang tunay na wisdom investing. Secret number 6, money is not evil. Ito ang madalas na maling intindi ng mga tao. Money is the root of all evil. Pero mali yan.
Ang sabi sa 1 Timothy 6:10, "The love of money is the root of all evil." Hindi pera ang problema, yung sobrang pagkahumaling sa pera. Yung tipong nakalimutan mo na kung sino ka dahil sa paghahapol dito. Time for a quick reflection check. Lagi ka bang kinakain ng anxiety sa pera? Yung kahit kasama mo ang pamilya mo, utak mo nasa bills pa rin. Nagsasacrifice ka ba ng values mo para kumita? Nagiging okay na ba sa'yo ang overtime kahit alam mong naapekto na ang health mo? Nawawalan ka na ba ng time sa pamilya mo dahil trabaho ka ng trabaho? Hindi mo na maalala kung kailan ka huling nagpahinga. Kung oo, hindi mo ginagamit ang pera. Pera na ang gumagamit sa'yo. Money has become your master. Pero kung hindi, kung ginagamit mo ang pera para magbigay, mag-invest, mag-ipon, mag-build ng future, yan ang tamang relationship sa pera. Money is a tool, hindi Diyos. Hindi siya dapat sinasamba. Pero dapat pinapagalaw para sa pamilya mo. Tool para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga anak mo. Tool para makapagpahinga ka balang araw. Tool para tumulong sa iba. Tandaan mo, pera ay mabuti kapag ikaw ang may kontrol. Secret number 7, inheritance for the next generation. Ito ang hindi tinuturo sa eskwela. Sabi sa Proverbs 13:22, "A good person leaves an inheritance for their children's children." Hindi lang para sa anak mo, pati sa apo mo. Kwento ni Pedro, 35 years old, 2 anak, ordinaryong empleyado pero may extraordinary na disiplina. Monthly plan niya, 5,000 pesos sa MP2, 2,000 pesos sa education insurance. At pinaka-importante, tinuturuan niya ang mga anak niya na mag-budget habang bata pa. Fast forward 20 years, ang kanyang MP2 meron ng 2.3 million pesos. Education funds secured. Ang kanyang mga anak, financially smart, disciplined, and confident. Pero teka, ito ang twist. Alam mo ba ang tunay na inheritance? Hindi lang pera, hindi lang account balance, hindi lang insurance. Ang tunay na inheritance, wisdom na iniwan mo sa kanila. Yung tinuro mo na paano mag-budget, paano mag-invest ng tama, paano umiwas sa utang, paano magtiwala sa Diyos kahit mahirap ang season, paano maging mabuting tao kahit may pera o wala. Yan ang inheritance na hindi mananakaw, hindi mauubos, hindi kayang kainin ng inflation. Walang recession, walang scam, walang financial crisis na pwedeng sumira sa wisdom na ipinasa mo. Yan ang totoong generational blessing. Hindi lang pera, kundi mindset at values na pagpapayaman sa pamilya mo hanggang sa susunod pang henerasyon. Secret number 8, wisdom first, wealth second. Ito ang secret na hindi alam ng karamihan. Lahat naghahabol ng pera. Pero ang tunay na mayaman, unang hinahabol ang wisdom. Tignan mo si Solomon, isa sa pinakamadalitong tao sa Bible. Alam mo ang hiningi niya kay Lord? Hindi yaman, hindi power, kundi wisdom. At dahil tamang hiningi niya, binigay ni Lord ang pareho, wisdom and wealth. So order of blessing, wisdom, then wealth. Ngayon, fast forward sa modern times. Ito ang kwento ni Lisa, ordinaryong empleyado pero may isang matalinong desisyon. Nag-invest ng 5,000 pesos, hindi sa cellphone, hindi sa luho, kundi sa online course. Natuto siya ng MP2, stocks, basic business, budgeting, how money actually works. Hindi perfect ang simula pero consistent. In-apply niya ang kanyang natutunan. After 3 years, ang kanyang net worth, 500,000 pesos. Galing sa disiplina, plus knowledge, plus small steps. Money is a result. Wisdom ang root. Kung mauuna ang wisdom, susunod ang wealth. Whether gusto mo o hindi. Secret number 9, give generously. Ito ang principle na hindi nababawasan kahit gaano pa ka-modern ang mundo. Sabi sa Luke 6:38, "Give and it will be given to you." Hindi ito magic spell. Hindi ito pang loto. Principle ito, pang araw-araw, pang buhay, pang pamilya. Pero tandaan, generosity must be strategic. Hindi reckless giving, hindi emotional giving. Ito ang simple at powerful formula. 10% sa tithes, 20% sa savings and investment, 70% sa living expenses. Kwento ni Mark, isang employee. Kahit ang budget, halos sakto lang sa bills, pero committed. Nagbibigay pa rin ng tithes kahit ramdam niya ang hirap ng buhay.
After 3 months, nagulat siya. Nakakuha siya ng bonus na 10,000 pesos. Wala sa plano, pero tumating. After 6 months, nagkaroon ng promotion at meron siyang additional 5,000 pesos per month. Hindi niya hiningi, pero napansin ang work ethic niya. After 1 year, kung pagsasama-samahin natin, 100,000 plus ang kanyang total blessings. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil magic, kundi dahil sa principle of sowing and reaping. Kapag generous ka, lumalawak ang puso mo, lumalawak ang opportunities mo, at mas nagiging open ka sa blessings. Giving doesn't make you poor. It makes you grateful, disciplined, and prepared for bigger blessings. Because when you give, hindi lang pera ang bumabalik. Peace, favor, opportunities, at magandang reputation ang kapalit. Secret number 10, God is the provider. Ito ang anchor ng lahat. Sa Philippians 4:19, sabi, God will supply all your needs. Hindi some, hindi sometimes, all. Pero teka, hindi ibig sabihin nito pwede kang maging tamad. Hindi bahala na si Lord. Hindi sana all. Ang true formula, prayer plus plan plus work is equal to breakthrough. Kung nag-pray ka pero walang action, wishful thinking lang yan. Kung nag-work ka pero wala kang wisdom, burnout lang ang ending. Pero pagkasama ang faith plus discipline, diyan pumapasok ang breakthrough. Ngayon ito ang challenge ko sa inyo. Pumili ka ng isang principle sa pinag-usapan natin today at i-apply mo this week at i-comment mo naman para mapag-usapan natin.